Naisip mo na ba na mayroong kalaban sa loob mo, isang kalabang di nakikita, nakatago sa iyong isipan, na siyang nagdedesisyon kung yayaman ka o hihirap? Parang imposible, ano? Pero ito ang nangyayari araw-araw, at ang mas nakakapangilabot ay karamihan ay hindi namamalayan. Ang totoo, hindi ang mga krisis, hindi ang gobyerno, hindi ang sahod kundi isang tahimik na programa, na tinatawag na paradigma, ang nagdidikta ng hangganan ng iyong buhay. Noong simulan kong maunawaan ang kapangyarihan ng paradigma sa buhay ng isang tao, para bang may natuklasan akong kalaban na laging kasama ko, pero hindi ko nakikita. Ang mas delikado, ang kalabang ito ay hindi sumisigaw, hindi kumakatok, hindi humihingi ng permiso. Gumagawa ito ng tahimik, sa likod ng mga iniisip mong sayo, pero itinanim pala simula pagkabata mo. Mula pagkabata, nasisipsip natin ang mga katagang tulad ng ang pera ay hindi tumutubo sa puno, kailangang magsikap para mabuhay, magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. At, hindi natin namamalayan, ang mga ideyang ito ay nagiging isang panloob na programa na nagdedesisyon, nang hindi natin nalalaman kung hanggang saan tayo aabot. Isipin mo saglit kung ilang beses mo na naisin ang higit pa sa buhay mo, isang pagtaas ng sahod, pagbukas ng sarili mong negosyo, pamumuhunan sa bago, pero isang tahimik na tinig sa loob mo ang agad na nagsasabi, hindi para sa akin ito. Masyadong mapanganib, paano kung mabigo? Ang tinig na iyan ay hindi ang iyong dahilan, hindi ang iyong tunay na sarili, ito ay ang paradigma lamang na inuulit ang naitala sa iyong subconscious. Para itong isang uri ng otomatikong piloto na nagpapanatili sa iyo sa iisang landas, taon-taon, kahit na sinasabi mong gusto mong magbago ng direksyon. Kaya naman napakaraming tao, kahit na matapos nilang basahin ang dose-dosenang mga libro sa self-help o makadalo sa mga kurso at seminar, ay nananatili sa parehong estilo ng pamumuhay. Naniniwala silang kaya nila sa isip, pero ang paradigma ang may huling salita. Ako mismo ay naranasan ito ng matagal na panahon. Lumaki ako sa isang mahihirap na panahon, sa isang pamilyang laging nag-uusap tungkol sa kakulangan ng pera, tungkol sa pangangailangang makontento sa maliit. Naririnig ko ang mga katagang tulad ng, maging makatotohanan, huwag masyadong umasa, huwag masyadong mangarap dahil baka masiraan ka ng loob. Ang mga salitang ito ay pumapasok sa akin nang hindi ko namamalayan, hinuhubog ang aking pananaw sa realidad. Nang maging adulto ako, kahit gaano ko pa kagusto ang ibang buhay, nasa loob ko ang programang ito na nagsasabi na ang kayamanan at kasaganaan ay para sa ibang tao, hindi para sa akin. Ito ang nagtulak sa akin na tumanggap ng mga trabahong kinasusuklaman ko, para lamang mabuhay, naniniwalang iyon na ang kaya kong abutin. Marahil ay makikilala mo ito. Ilang beses ka na bang nagising para pumunta sa trabahong ayaw mo, nadarama mong karapat-dapat ka sa mas maganda, pero hindi mo magawa ang desisyon na umalis dahil sa takot? Ilang beses mo na bang nais mamuhunan sa isang proyekto, pero sumuko dahil sa tingin mo ay wala kang sapat na kakayahan? Ang panloob na pag-aaway na ito ay hindi kakulangan ng tapang, hindi kakulangan ng katalinuhan, ito ay ang paradigma lamang na ipinagtatanggol ang teritoryong kontrolado nito sa loob mo. Ang pinakanakakatawa ay ang kalabang ito ay hindi mo pinili. Ito ay nabuo sa mga usapan ng iyong pamilya, sa mga karanasan noong kabataan mo, sa kapaligiran kung saan ka lumaki. Kung ang iyong pamilya ay laging may utang, may malaking tsansa na ulitin mo ang parehong pattern. Kung laging sinasabi nila na ang mga mayayaman ay mga sinungaling, may malaking tsansa na makonsensya ka sa pag-isip lang na yumaman. Ganito ang paggana nito, ang paradigma ay nagdedesisyon maging ang emosyonal na ugnayan mo sa pera, at ang ugnayan na ito ay direktang sumasalamin sa iyong mga resulta. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit, kahit sa magkakaibang bansa, ang karamihan sa mga tao ay nagtatapos sa parehong mga problema, kakulangan ng pera, kakulangan ng oras, naipon na utang, at isang palaging pakiramdam ng pagkadismaya. Ipinakikita ng mga pag-aaral na mahigit 70% ng mga tao ay nabubuhay mula sa sahod hanggang sahod, palaging naghihintay sa susunod na sweldo para mabuhay. Hindi ito nagkataon, ito ay collective programming. Ang paradigma ay hindi lamang nakakaapekto sa individual, kundi sa buong lipunan. Ang unang hakbang ay ang maging aware na mayroong kalaban na ito. Kung wala ito, patuloy mong paniniwalaan na ang iyong buhay ay bunga ng mga pangyayari, samantalang ito ay refleksyon ng isang programang tumatakbo sa background. Kapag naunawaan mo na ang programang ito ay hindi ikaw, kundi isang bagay na na-install sa iyo, saka magkakaroon ng posibilidad ng pagbabago. At narito ang bahaging pinaka-nakamamanghang sa akin, ang paradigma ay hindi permanenteng.
Maaari itong palitan, ireprogram, basta handa kang tanungin ang iyong malalim na paniniwala at ulitin ang mga bagong pattern hanggang sa maging bahagi na ito sa iyo. Ngunit bago isipin kung paano magbabago, kailangang kilalanin kung saan na ito gumagana. Tanungin ang iyong sarili, anong mga pangungusap tungkol sa pera ang paulit-ulit kong sinasabi? Ilang beses ko na sinabi sa aking sarili na wala akong oras, wala akong swerte, wala akong talento. Ang lahat ng mga pahayag na ito ay mga etyo lamang ng isang di nakikitang paradigma. Ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang sumisigaw laban sa iyo sa labas, kundi ang nagsasalita sa loob ng iyong isipan at kung hindi hamonin, ay magpapatuloy sa pagdedesisyon kung yayaman ka o hihirap. Ang katawan ay isang refleksyon lamang ng nangyayari sa loob ng isipan. Maraming tao ang naniniwalang biktima sila ng mga panlabas na pangyayari, na ang kanilang pagod, ang kanilang kakulangan ng enerhiya, ang kanilang pagkabalisa ay mga hindi maiiwasang bunga ng rutina, ng trabaho, o ng mga problema sa araw-araw. Ngunit ang totoo ay ang mga estadong ito ay hindi nagmumula sa labas, ito ay mga pisikal na manifestation lamang ng vibration kung saan ka nabubuhay. At ang vibration na ito ay tinutukoy ng kung ano ang malalim na naka-install sa iyong subconscious. Isipin kung paano tayo sumasagot kapag may nagtanong, "Kumusta ka ngayon?" Ang sagot ay halos palaging nasa anyo ng damdamin, mabuti naman, masama, pagod. Walang nagsasabing, nasa mababang frequency ako dahil emotionally involved ako sa mga negatibong ideya. At gayunpaman, iyon mismo ang nangyayari. Ang mga damdamin ay ang wika na naghahayag ng vibration na inilalabas ng katawan, at ang vibration na ito ay direktang bunga ng paradigma na kumokontrol sa iyong mga iniisip. Natutunan ko, nang may hirap, na hindi tayo obligadong manatili sa negatibong vibration. Mayroong palaging posibilidad na magbago, pero ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng kamalayan. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi man lang namamalayan kung kailan sila kontrolado. Nagigising silang balisa na, nagrereklamo sa traffic, dumating sa trabaho na naiinis, umuwi na pagod, at tinatapos ang araw na inuulit ang parehong emosyonal na cycle. At habang paulit-ulit ito, mas nasasanay ang katawan sa estadong ito. Para bang sinanay na itong masaktan, at saka naniniwala ang tao na normal yon. Ako mismo ay naranasan ang mga panahon na parang wala akong enerhiya para sa kahit ano. Walang lohikal na paliwanag, hindi sakit, hindi kakulangan ng tulog, ito ay ang vibration lamang kung saan ako nakakulong. At nang sa wakas ay naunawaan ko na ang katawan ay sumusunod lamang sa kung ano ang ipinoprojekto ng aking isipan, na pagtanto ko na may kakayahan akong magbago. Ang kamalayang ito ay nagpalaya, dahil naunawaan ko na ako ang may kontrol sa aking mga damdamin at hindi ang ibang tao, ni ang mga pangyayari. Ilang beses mo na bang hinayaan ang isang tao na mainis ka? Isang masamang salita, isang kritisismo, at bigla na lang parang nasira ang iyong buong araw. Pero isipin mo, sino ba talaga ang may kontrol kapag ganito ka tumugon? Hindi ikaw, ito ang paradigma na kumikilos sa pamamagitan ng iyong emosyon. Ang pag-unawa na ito ay nagpapaliwanag din kung bakit napakaraming tao ang nakakulong sa mga cycle ng mababang enerhiya, mga kahirapan sa pananalapi, at mga komplikadong relasyon. Ang katawan ay nagpapahayag lamang ng kung ano na ang naka-install sa isipan. Kung naniniwala kang hindi ka na makakaalis sa mga utang, ang damdamin na kasama ng pag-iisip na ito ay pagkadismaya, at ang vibration na inilalabas ng iyong katawan ay kakapusan. At ano ang iyong naakit sa frequency na ito? Higit pang mga sitwasyon na nagpapatunay sa kakulangan ng pera. Ito ay isang vicious cycle na maaari lamang masira kapag nagpasya kang baguhin ang paraan ng iyong pag-isip at, dahil dito, ang paraan ng iyong pakiramdam. Ang mga modernong pag-aaral ay nagpapatunay sa koneksyon na ito sa pagitan ng katawan at isipan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagpapalaki ng palaging negatibong emosyon, tulad ng galit at pesimismo, ay may mas mataas na tsansa na magkaroon ng mga pisikal na sakit sa buong buhay nila. Samantalang ang mga nagpapalaki ng pasasalamat at optimismo ay hindi lamang nabubuhay ng mas matagal, kundi nagpapakita rin ng mas maraming enerhiya at sigla sa araw-araw. Hindi ito nagkataon, ito ay agham na nagpapatunay sa aking naranasan sa praktika. Ang katawan ay sumusunod sa utos ng isipan, palagi. Madalas kong sinasabi na ang lahat ng pera, ang lahat ng kalusugan, ang lahat ng kasaganaan na ninanais mo ay umiiral na sa potensyal. Ang enerhiya ay naroroon sa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Ang tumutukoy kung maa-access mo ito o hindi ay ang vibration kung saan ka nagpapasyang mabuhay.
Kapag ikaw ay nakakapit sa mga pag-isip ng takot at pag-aalinlangan, ang katawan ay nagiging synchronized sa frequency na ito at likas na lumilikha ng mga pag-ugali na nag-aalis sa iyo mula sa tagumpay. Sa kabilang banda, kapag nagsimulang madama mo na parabang mayroon ka na ng iyong ninanais, ang iyong katawan ay nagiging harmonized sa bagong vibration na ito at nagsisimulang maglabas ng enerhiya ng sagana. Ang malaking tanong ay, handa ka bang kontrolin ang iyong nararamdaman? O patuloy mong hahayaang ang mga panlabas na sitwasyon ang magdedesisyon ng iyong vibration? Ito ay isang pagpipilian. Maaari mong hayaang ang isang negatibong komento ay sirain ang iyong araw o maaari mong piliin na ang iyong emosyonal na estado ay hindi ibinebenta, na ikaw ang magdedesisyon kung ano ang iyong mararamdaman. Kapag ang kamalayang ito ay naitatag, natuklasan mo na maaari mong idirekta ang katawan upang mabuhay sa isang frequency ng kagalingan, kasaganaan, at enerhiya. Ang katawan ay hindi nag-isip sa sarili, ito ay sumasagot lamang. At ang tanong na natitira ay, ano ang sinasagot nito sa iyo? Nang ikaw ay isilang sa mundo, wala kang dalang conscious filter, walang depensa laban sa nangyayari sa paligid mo. Ang lahat ay pumapasok ng direkta sa iyong subconscious. Para kang isang espongha na sumisipsip ng bawat salita, bawat pag-ugali, bawat emosyon ng kapaligiran kung saan ka lumaki. Dito nagsisimula ang pagbuo ng paradigma. Hindi mo pinili ang wikang iyong sinasalita, ni ang mga kaugalian na iyong dala, ni ang mga pinakapangunahing paniniwala tungkol sa kung ano ang posible o imposible para sa iyong buhay. Lahat ng ito ay naprogram sa iyo sa pamamagitan ng paulit-ulit na karanasan noong pagkabata at sa pakikisalamuha sa mga taong nasa paligid mo. Kung lumaki ka sa isang tahanan kung saan palaging pinag-uusapan ang mga kahirapan, kung saan ang pera ay isang palaging problema, kung saan paulit-ulit ang mga pariralang tulad ng mahirap ang buhay, walang madaling bagay, sino ang mahirap? Mahirap hanggang sa mamatay, halos hindi maiiwasan na ang mga ideyang ito ay naging bahagi na sa iyo. Hindi dahil ito ay mga absolute truth, kundi dahil ito ay naimprenta sa iyong subconscious, bago mo pa man ma-question ang mga ito. Ito mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-aakala na sila ay nakalaan upang mabuhay sa kakapusan, nang hindi namamalayan na inuulit lang nila ang isang pattern na hindi nila sinadyang pinili. Naalala ko kung paano ito sa akin. Noong pagkabata ko, lumaki ako sa gitna ng mga usapan tungkol sa kakulangan ng pera, kung paano dapat tayong makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Sa bawat pag-ulit ng mga ideyang ito, ang aking subconscious ay nagre-record na ang kasaganaan ay hindi para sa atin. At sa mahabang panahon, nabuhay ako na sumusunod sa programang ito, nang hindi namamalayan na hindi ito akin, kundi naman sa kapaligirang aking kinalakihan. Ito ang nagtulak sa akin na tanggapin ang mga limitasyon na parang natural, na parang bahagi ng aking tadhana. Ang totoo ay ang paradigma ay nabuo sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang sanggol ay nakakarinig ng parehong mga iniisip araw-araw, nakakakita ng parehong mga pag-ugali, nakakaobserba ng parehong mga gawi, at iyon ay nagiging normal hanggang sa maniwala siyang walang ibang katotohanan. Kung ang pamilya ay nagpapahalaga sa edukasyon at naghihikayat ng pag-aaral, ang bata ay lumalaki na naniniwalang ang pag-aaral ang natural na landas. Kung ang pamilya ay may ugali ng pagnenegosyo, ang bata ay lalaking naniniwalang normal ang pagtatayo ng negosyo. Ngunit kung ang pamilya ay laging may utang, ang bata ay lalaking naniniwalang hindi maiiwasan ang pagkakautang. Hindi ito usapin ng genetika, ito ay usapin ng mental programming. Minsan ay sinabi ni Carl Menninger ng Menninger Foundation na ang kapaligiran ay mas mahalaga kaysa sa minanang genetika. At naniniwala akong lubos dito dahil nakita ko mismo kung paano nagbagong buhay ang mga taong may mahihirap na pinagmulan ng magbago sila ng kapaligiran at nagsimulang tumanggap ng mga bagong ideya. Para itong pagtatanim ng binhi sa dalawang magkaibang lupa, sa matabang lupa, ito ay namumulaklak, sa tigang na lupa, ito ay namamatay. Ang kapaligiran kung saan ka lumaki ang lupa na humubog sa iyong mga unang paniniwala. Ngayon, isipin mo, ilang beses mo na bang nasabi ang mga sinasabi ng iyong mga magulang o naging reaksyon sa mga sitwasyon sa parehong paraan ng kanilang reaksyon? Ilang beses mo na bang napansin na mayroon kang parehong takot, parehong kawalan ng seguridad, maging ang parehong pinansyal na problema na mayroon sila? Hindi ito nagkataon, ito ang paradigma na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. At ang pinakakawili-wili ay madalas mong napagtatanto lamang ito kapag may ibang tao ang nagturo nito. Hanggang doon, naniniwala ka na ang ganoong pamumuhay ay normal lamang.
Ang malaking bitag ay, kapag nagsimula tayong lumaki at magkaroon ng kakayahang mag-isip para sa ating sarili, tayo ay naprogram na. Ang paradigma ay na-install na at nagsisimulang impluwensyahan ang paraan ng ating interpretasyon sa bawat bagong karanasan. Maaari kang mangarap ng mas magandang buhay, ngunit ang iyong pag-isip ay maililimitahan ng mga lumang paniniwala na naghahari na sa iyong subconscious. Para itong pagpapatakbo ng bagong programa sa isang computer na puno ng virus, kahit ano pang bagong ilagay mo, sisirain ito ng lumang sistema at maiiwasan ang paggana nito. At narito ang susi, wala kang kasalanan dito. Hindi mo pinili ang kapaligiran kung saan ka ipinanganak, hindi mo pinili kung anong mga paniniwala ang itinanim sa'yo. Ngunit ngayon, bilang isang adulto, mayroon kang responsibilidad na tanungin kung ang mga programang ito ay nagsisilbi pa rin sa iyong layunin. Sapagkat, gusto mo man o hindi, ang paradigmang nabuo sa iyong pagkabata ang siyang kumokontrol sa iyong mga resulta sa kasalukuyan. Ito ang tumutukoy kung gaano karami ang sa tingin mo ay karapat-dapat mong kitain, ang uri ng mga relasyon na tinatanggap mo, ang antas ng tagumpay na itinuturing mong posible. Ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ay, ang buhay ba na ginagalawan ko ngayon ay bunga ng aking sariling mga pagpipilian o ito ay refleksyon lamang ng isang lumang program na na-install ng walang pahintulot ko? Kapag naunawaan mo na ang karamihan sa iyong mga limitasyon ay hindi sinadyang pinili, ngunit pinlano, nagsisimula kang magbukas ng espasyo para sa isang bagong posibilidad, ang pagreprogram ng iyong isipan at pagbuo ng ibang paradigma, na naayon sa buhay na tunay mong ninanais. Naniniwala ako na nakalaan ako para mabuhay ng isang simpleng at limitadong buhay. Nang sumali ako sa Toronto Fire Department, nakadama ako ng pasasalamat. Na parang iyon na ang pinakamataas na maaari kong makamit. Wala akong nakikitang higit pa rito. Ang pag-isip ng pagtatayo ng isang pandaigdigang negosyo ay napakalayo na halos mukhang katawa-tawa. At ito mismo ang pinakamalupit na epekto ng paradigma, pinapaniwala ka nitong ang maliit na realidad ang tanging posible. Hindi lamang nito nililimitahan ang iyong nararating, kundi pati na ang iyong inilalabas na imahinasyon. Ilang tao na ang kilala mo na nag-aral ng maraming taon, nagsikap, nag-ipon ng kaalaman, ngunit nanatili sa parehong resulta, sa parehong kita, namumuhay sa parehong gawain. Hindi ito nangyayari dahil hindi nila alam ang gagawin. Karamihan ay alam. Nabasa na nila ang mga libro, nanood ng mga palatuntunan, naunawaan ang mga teorya. Ngunit mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng iniisip ng isip at ng tinatanggap ng subconscious bilang katotohanan. At ang agwat na ito ay pinupuno ng paradigma na humahadlang sa anumang pagtatangka na magbago. Madalas ko ring nasasabi sa sarili ko, ito ay may katuturan, alam kong maaari akong magkaroon ng mas magandang buhay. Ngunit sa susunod na sandali, nakikita ko na ang aking sarili na inuulit ang parehong mga pag-ugali, bumalik sa parehong trabaho, tumatanggap ng parehong kita, pinapanatili ang parehong pamumuhay. Para akong nakakulong sa isang di nakikitang bilog. At ito ay hindi dahil sa kawalan ng pagnanais o katalinuhan, kundi dahil ang paradigma ang laging may huling salita. At narito ang isang bagay na maaaring masakit, ngunit kailangang sabihin, ang mundo ay puno ng mga taong napakatalino, mga taong may pambihirang talento, na gayunpaman ay hindi kailanman na ipakikita ang kanilang buong potensyal. Nabubuhay sila sa ibaba ng kanilang kaya, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, ngunit dahil hindi pinapayagan ng paradigma. Para bang mayroong isang di nakikitang linya na naghihiwalay sa iyong pangarap sa iyong paniniwala sa iyong kakayahang makamit iyon. Ini-imagine mo ang mas malalaking posibilidad, ngunit kapag malapit ka na sa linyang iyon, may isang bagay sa loob mo na nagsasabi, masyado ito para sa akin. At pagkatapos ay umatras ka. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang karamihan sa mga tao ay nananatili sa halos parehong kita sa loob ng maraming taon na may kaunting pagbabago, ngunit walang malalaking pagtalon. Nangyayari ito dahil kinokontrol ng paradigma kung paano natin ginagamit ang ating oras, ang paraan ng ating paggawa ng desisyon, maging ang ating reaksyon sa mga oportunidad. Ilang beses mo na bang pinalampas ang isang pagkakataon dahil ang takot ang nanaig? O tumanggap ka ng isang bagay na mas maliit kaysa sa iyong ninanais, dahil tila mas ligtas iyon? Ang mga pagpipiliang ito ay hindi makatwiran, ang mga ito ay refleksyon ng isang subconscious program. Naalala ko kung paano, noong panahong iyon, pakiramdam ko ay maswerte ako, dahil mayroon akong isang permanenteng trabaho. Ang ideya ng pagkita ng mas maraming pera, ng pamumuhunan, ng pagnenegosyo, ay hindi tila posible.
Naniniwala ako na ganoon ang takbo ng buhay, magsipag, magbayad ng mga bayarin, masiyahan sa kaunti. At kapag may nagsabi sa akin tungkol sa mas malalaking posibilidad, iniisip ko na mga hindi makatotohanang pangarap iyon, mga pantasya para sa mga taong iba sa akin. Ngunit hindi naman pala. Hindi ko lang naiintindihan na tinitingnan ko ang mundo sa pamamagitan ng mga lente ng aking paradigma. Marahil ay ito mismo ang nararanasan mo ngayon. Naramdaman mo sa iyong sarili na karapat-dapat kang makakuha ng higit pa, na kaya mo pang gumawa ng higit pa, ngunit sa tuwing susubukan mong gumawa ng mas malaking hakbang, parang may isang di nakikitang bagay na humihila sa iyo pabalik. Ang bagay na iyon ay ang paradigma. Lumilikha ito ng isang kulungan na walang rehas, isang selda na ang mga pinto ay hindi mo namamalayan na bukas. At ang presyo ng hindi pagbabago ay ang pag-uulit ng parehong mga resulta, taon-taon, na naniniwalang ikaw ay nabubuhay sa iyong pinakamakakaya, samantalang ang totoo ay sinusunod mo lamang ang isang nakatagong programa. Ang pinakatrahedya ay marami ang umaabot sa katapusan ng kanilang buhay na hindi ito napagtatanto. Nag-ipon sila ng mga pagkadismaya, pagsisisi, at sinasabi sa kanilang sarili na hindi sila nagtagumpay dahil mahirap ang buhay, hindi patas ang mundo, samantalang ang totoo ay hindi ang mundo ang humarang sa kanila, kundi ang paradigmang kanilang dinadala ng hindi tinatanong. At kung may isang bagay na aking natutunan, ito ay walang mas mahalaga kaysa sa pagbabayad ng presyo ng isang buhay na hindi nabuhay. Dahil ang nawalang pera ay maaaring mabawi, ang nasayang na panahon ay hindi na. Ito ang realidad na kailangan kong harapin. At gaano man ito kadiskomportable, ito rin ang nagmulat sa akin. Ang pag-unawa na ang paradigma ay nagpipigil sa akin ay ang unang hakbang upang maputol ang ikot. Ang tila imposible ay hindi na naging isang nakapirming tadhana at naging refleksyon lamang ng isang programa na maaaring baguhin. At doon na nagsimula ang pagbabago ng aking buhay. Natuklasan ko na ang paradigma ay hindi isang tiyak na hatol, maaari itong mareprogram. At ang susi dito ay ang pag-uulit. Naalala ko na dala-dala ko ang isang portable record player na may baterya, isang bagay na tila hindi na maiisip ngayon, ngunit noon ay iyon lamang ang paraan upang mapanatili ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga ideyang nagbabago ng aking buhay. Inilalagay ko ang parehong record para patugtugin araw-araw. Pinakinggan ang parehong mga salita ng paulit-ulit na parang nag-imprenta ng isang bagong realidad sa loob ko. Ang mga taong nasa paligid ko ay akala ay nababaliw na ako dahil walang katuturan ang paulit-ulit na pakikinig sa parehong mensahe. Ngunit alam ko, kahit hindi ko lubos na maintindihan, na ito ang nagre-reprogram sa aking isipan. Ang pag-uulit ay may kapangyarihang tinataya ng marami. Isipin kung paano ka natutong maglakad, magsalita o sumulat. Hindi ito nangyari sa pamamagitan ng pakikinig ng paliwanag ng isang beses lamang. Ito ay paulit-ulit na pag-uulit, pagbagsak, pagkakamali, pagsubok muli, hanggang sa ito ay maging natural. Ang paradigma ay ganoon din, isang hanay ng mga ideya na paulit-ulit na sinabi hanggang sa maging otomatikong mga ugali sa subconscious. At sa parehong paraan na ito ay nilikha, maaari din itong mapalitan. Ngunit, para dito, kailangan mo ng pagtitiyaga. Kailangan mong magpumilit kahit na parang katawa-tawa, kahit na sinasabi ng iyong lumang isipan na walang katuturan. Sa pamamagitan ng pag-uulit na naunawaan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatrabaho para sa pera at paglikha ng maraming pinagkukunan ng kita. Naniniwala ako na kailangan kong pagsikapan ang pisikal na trabaho para sa bawat perang papasok, ngunit ang paniniwalang ito ay isa lamang pang mental na bilangguan. Nang magsimula akong magreprogram ng aking paradigma, naunawaan ko na ang pera ay hindi kailangang manggaling lamang sa pagsusumikap. Mayroong libu-libong mga paraan upang lumikha ng halaga at gantimpalaan para dito, marami sa mga ito ay gumagana habang natutulog ka. Ito ay isang ideya na, para sa maraming tao, ay tila isang malayong pangarap. Ngunit ang tunay na humahadlang ay hindi ang kakulangan ng oportunidad, kundi ang paradigma na nagsasabing hindi ito posible para sa iyo. Madalas ko nang naririnig ang mga taong nagsasabi na ang pag-uulit ay hindi gumagana, na ito ay pag-aaksaya ng oras. Ngunit ang mga taong ito, nang hindi namamalayan, ay inuulit araw-araw ang mga pag-iisip ng kakulangan at pag-aalala. Inuulit nila sa kanilang sarili ang mga pariralang tulad ng, wala akong sapat na pera, lumalala ang mga bagay, hindi ko mababago ang aking buhay. At habang inuulit nila ito, mas pinapalakas nila ang programang ito sa kanilang loob. Kung ang pag-uulit ay hindi maiiwasan, ang tanong ay hindi kung ikaw ay mag-uulit o hindi, kundi kung ano ang pipiliin mong ulitin.
Naalala ko ang isang pariralang sinimulan kong gamitin araw-araw, masaya at nagpapasalamat ako ngayon dahil ang pera ay dumarating sa akin sa dumaraming dami, sa pamamagitan ng maraming pinagkukunan at patuloy. Inuulit ko ito ng dose-dosenang, daan-daang beses sa isang araw. Sa una, tila artipisyal, ngunit pagkaraan ng panahon ang ideyang iyon ay nagsimulang mag-ugat sa aking subconscious. At nang mangyari iyon, ang paraan ng aking pagtingin sa pera ay lubos na nagbago. Ang dating tila imposible ay nagsimulang maging natural. At huwag kang magkamali, ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang pag-uulit ng mga bagong ideya ay maaaring magbago ng anumang aspeto ng buhay. Kung lagi mong nakikitang may sakit ka, walang lakas, nakulong sa mga nakakalason na relasyon, lahat ng ito ay refleksyon ng mga paradigma na maaaring mapalitan. Ang katawan at ang mga pangyayari ay sumusunod lamang sa iniuutos ng isipan. Kung mag-install ka ng isang bagong utos at ulitin ito hanggang sa ito ay maging nangingibabaw, ang mga resulta ay magbabago. Ang higit na nakakapagtaka sa akin ay naniniwala ang maraming tao na ang pagbabago ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap, samantalang ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng bagay, pag-ulit ng isang bagong ideya ng may pagtitiyaga. Para itong pagtatanim ng binhi. Sa una, wala kang nakikita. Lumilipas ang mga araw at ang lupa ay tila ganoon pa rin. Ngunit, hindi nakikita, ang mga ugat ay lumalaki. Hanggang sa isang araw, ang usbong ay lumitaw. Ganoon din sa pagreprogram ng paradigma. Sa una, hindi mo napapansin ang mga resulta, ngunit kung patuloy mong inuulit ito, sa huli ay lalabas ang mga bunga. Alam ko na para sa ilan ay maaaring ito ay kakaiba, maging inosente. Ngunit tandaan, ito mismo ang gawin na nagbago ng aking buhay. Lumabas ako sa isang trabaho kung saan wala akong nakikitang mga pag-asa upang bumuo ng mga negosyo na nagbigay sa akin ng higit sa $100,000 sa unang taon nang walang anumang akademikong pagsasanay o karanasan sa negosyo. Hindi ito nangyari nang hindi sinasadya o dahil sa swerte. Ito ay bunga ng isang bagong programa na aking pinili na i-install. At kung gumana ito para sa akin, na nagsimula ng walang anumang bagay, maaari din itong gumana para sa sinumang handang mag-ulit hanggang sa ang pagbabago ay maging hindi maiiwasan. Kung may isang bagay na dapat mong tandaan sa lahat ng napag-usapan natin, ito ay hindi ang mga pangyayari sa paligid mo ang magtatakda kung yayaman ka o maghihirap, kung magiging masaya ka o malulungkot, kung magtatagumpay ka o mabibigo. Ang iyong pananaw, ang di nakikitang programang tahimik na gumagana sa loob mo, ang siyang nagtatakda ng iyong mga limitasyon. At ang magandang balita. Sa sandaling maunawaan mo ito, nasa kamay mo na ang kapangyarihan upang lubusang baguhin ang iyong buhay. Ngayon, huwag ka munang tumigil dito. Ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Handa na ang susunod na video sa screen at dadalhin ka nito sa mas malalim na pag-unawa, isang hakbang patungo sa pag-angat ng iyong karunungan. Ito ang iyong pagkakataon upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at kita-kits sa susunod na video.